sa DCXL News. Ayan at makakausap natin na si PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Yusek, Attorney Castro, magandang umaga. Yes, good morning. Good morning, Aljo. Opo. Ito na po't mapag-usapan na natin ito pong hirit ni Attorney Nicholas Kaufman. Okay lang mo ba, Yusek? Yeah, go. Okay. Yung lead lawyer ngayon ni Pangulong Duterte sa kanyang kaso nga dyan sa ICC. At sinasabi niyang maaari, kayang-kaya nilang pigilan ang kaso before i-confirm ito sa ICC dahil sa kawalan ng jurisdiction. Sinasabi niya, dahil nag-withdraw na daw ang Pilipinas mula sa korte and had become effective well before an investigation was authorized. Opo, dahil nakapag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute back 2019. Reaksyon niyo po? Sabi nga natin, Aljo, ito'y matagal nang nadesisyonan. Kahit naman dito sa Pilipinas, may desisyon may obiter dictum ang Supreme Court patungkol dyan. Sinasabi na may jurisdiction ang ICC sa mga kasong nagawa o yung mga action na nagawa prior to the withdrawal. At kung di ako nagkakamali, Aljo, na-take up na rin yan, na-erase na rin yan ng Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Duterte patungkol sa jurisdiction. At kinatigan nga na may jurisdiction kaya nagtuloy-tuloy ang investigasyon ng ICC, ng prosecutor sa mga kasong kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Duterte. And November 2021, matagal na tayong wala or matagal na na-withdraw. Nag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute. That's November 2021. Tandaan natin, nag-withdraw, na-finalize yung pag-withdraw ng Pilipinas sa ICC. March 2019. Okay, March 2019. Pero noong 2021, humiling pa kasi yung Pilipinas, panahon ito ni dating Pangulong Duterte, Aljo. November 2021, humiling pa ang Pilipinas sa prosecutor sa ICC kung pwedeng i-defer or wag munang ituloy yung pag-iimbestiga kasi gagawa na raw ng aksyon ang Pilipinas sa mga reklamo patungkol sa EJK. So, hindi nila ito nagawa. Kumbaga, sila mismo, yung Pilipinas mismo, sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte, ang nagsabi na, teka lang po, ICC, kami na muna po ang mag-iimbestiga dito. Pwede ba ihinto nyo muna? Kumbaga, voluntarily, pumasok sila sa jurisdiction ng ICC. Kasi sila yung nag-request may prayer sila na ihinto nyo muna. Pero nakita po kasi ni prosecutor noong 2022, June 2022 na, hindi pa po nanunumpa si Pangulong Marcos. Sabi ng ICC prosecutor, teka lang, parang hindi kayo kumikilos. Hindi verbatim doon sabi ko, pero ganun yung dating. Hindi kumikilos ang Pilipinas, hindi kayo tumupad sa undertaking nyo. So, humingi ngayon ulit ang prosecutor na i-resume ko na yung pag-iimbestiga kasi hindi naman sumunod yung Pilipinas sa kanilang pinangako. So, in other words, paano nila ma-raise ulit yung jurisdiction kung ito naman ay napag-usapan na noon pa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At the same time, humingi na sila ng pabor noon na huwag na ituloy. So, I don't know paano iti-take up ito ng ICC base sa mga facts na nabanggit ko. Opo. Pero sa tingin nyo ba, kasi when the court issued its warrant of arrest para dito kay dating Pangulong Duterte, it noted yung di umano'y krimen. Nangyari kasi ito habang naging miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Tama ho ba? Yes. Oo. 2011 to 2019, bago nag-withdraw, yun yung mga kaso ngayon na dinidinig sa ICC. Hindi naman yung after the withdrawal ng Pilipinas from the Rome Statute. Okay. So parang may jurisdiction talaga ang ICC sa yun din makatuwid. naman yes, Aljo, yun din ang sabi ng Supreme Court natin. Okay. Okay. Ito pa, ang isang issue din
na nire-raise ngayon ng mga abogado ng dating Pangulong Duterte, ito namang pagkaka-aresto nga sa kanya, no? Kailan ba yun? March 11, tama ho ba, Yusek, no? And his rapid handover nga doon sa ICC sa The Hague. At sinasabi nila, extrajudicial rendition. Hindi pa rin nawawala yung sinasabing kinidnap ang dating Pangulong Duterte. Nothing more or less. Reaksyon niyo po? Paano masasabing kidnapping kung may valid warrant of arrest, Aljo? At itong warrant of arrest na to ay pinatotohanan ng ICC na dinig naman natin doon sa initial appearance na naganap. Binasa doon kung bakit kinakailangang i-issue yung warrant of arrest. So, papaano magkakaroon ng kidnapping or extra rendition kung ipinatutupad lamang din naman ng bansa, no, ng pamahalaan, yung kanilang commitment sa Interpol. At sabi nga natin, may residual power kasi ang Pangulo patungkol dyan. At walang masasabing kidnapping dito. Siguro kung walang warrant of arrest na in-issue at dininay ng ICC na, ay, wala kaming warrant of arrest. Oh. Ibang issue yun. Pero hindi eh. Talagang kinonfirm ng ICC yung existence ng valid warrant of arrest. Hindi pa rin nawawala yung issue kung bakit hindi na lang sana dinala sa mga korte natin sa Pilipinas. At dito litisin ang kanyang kaso at wag doon sa The Hague sa ICC. Reaksyon niyo po? Aljo, kasi meron tayong sariling batas, yung sinasabi natin RA 9851, kung saan binibigyan ng kapangyarihan ang state, ang gobyerno natin, na i-allow ang anumang korte or international court na siyang mag-initiate ng pag-iimbestiga at pag-hearing kung nasimulan na nila ang anumang kaso na kanilang didinggin. So, atin lamang pinatutupad ng RA 9851 at ito naman pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa International Court ay naaayon sa ating batas. So, wala ako nakikita na hindi pwedeng gawin ito. At tingnan mo, Aljo, tingnan mo yung paligid natin. Kung papaano ngayon, di umano, may mga bali-balita na yung mismong mga kamag-anak ng mga nabiktima ng EJK ay nahaharas pa online. Diba? Hindi pa kaya kung dito gagawin yan, ano mangyayari doon sa mga witnesses? It's either matatakot, hindi na magsasalita, mawawala. So mas maganda na talaga sa ngayon na ang ICC ang duminig dyan, Aljo. Bakit? Unang-una, pabor din naman ito kay dating Pangulong Duterte. Kasi kapag siya ay nanalo, ibig sabihin, hindi gumalaw ang pamahalaan. Kasi ganito yan eh. Kapag natalo, sasabihin na impluwensyahan ng pamahalaan. Kapag nanalo, sasabihin naman nilakad niya yung kaso. Di ba? Kasi malakas pa yung impluwensya ni dating Pangulong Duterte. Hindi makakaila. Na malakas pa ang impluwensya ni dating Pangulong Duterte. At tandaan natin, ang kaso na kinakaharap niya ay crimes against humanity. Specifically, murder. Kaya nga doon dinala eh. Kasi yung mga tao, yung mga witnesses, saka yung mga makakapagsabi patungkol dito, kaya nga tumakbo na doon dahil nitakot. Takot dito. Lalo na malakas pa yung influence ng dating Pangulong Duterte. Okay. Dito naman po tayo sa nakatagdang second public hearing naman na pangungunahan ng kapatid ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na si Senator Amy. No? Merong second public hearing tungkol po dito sa probe on the arrest of former President Rodrigo Duterte. Hindi po talaga hahayaan po ng Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng mga executives na mag-attend dito po sa probe ng butiing Senadora Amy? Ano po ulit yun? Hindi papayagan? Papayag o ba? Talagang papayag? Walang hindi po pipigilan ng Pangulong Marcos na mag-attend ang mga executives na ipatatawag dito po sa Amy probe? Kung talaga magpipigil po ang Pangulo natin na umaten ang ating mga
Yung mga official po naiimbitahan nung una pa lang po yung first hearing. So, nagpapasalamat nga po tayo dahil nagkaroon ng hearing dito para madinig po ng taong bayan kung ano yung nangyari. Except po, syempre, yung mga pagkakataon na covered po ng executive privilege. So, Opo. hindi po yan masasabi, especially with regard to national security or mga internal deliberations. Pero maliban po dyan, na ipaliwanag naman pong mabuti. Ang hiling lang po natin sana, kung magkakaroon pa ng hearing, dapat siguro iba pang mga eksperto patungkol po sa international law ang maimbita para po maging patas naman yung pananaw o ay yung magiging pananaw ni Senator Amy. Lalo-lalo na, ito po, marami pong mga eksperto tulad po ni Senator, former retired Justice Carpio. Nandiyan sila Atty. Butuyan. May mga eksperto po. Meron din po tayo na pakinggan kahapon. At nung nakaraang araw po, Atty. Ferrer, isang international law expert po, babae po siya, na-interview din po ni Sir Ted Filon. Na hindi niya ang kanyang pananaw. So, yung mga gitong klase na mga eksperto ay maimbitahan din po para patas ang pananaw patungkol po dito sa issue ng ICC at pagtatadala kay dating Pangulong Duterte sa dahig. Pero ito kapag pumayag po ang ilang mga cabinet members at pupunta po dyan sa mga pagdinig na yan, posible hubang talagang i-invoke nila ang kanilang executive privilege? Yan po yung sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi pwedeng puwersahin habang ang miyembro ng gabinete magsalita? Opo, sang-ayon din po tayo sa sinabi ni Senate President Chis Escudero. Opo. Na kapag hindi naman covered ng executive privilege yung tanong, hindi naman mai-invoke. At tandaan natin, marami naman po na sinagot ang mga opisyal ng pamahalaan na kinumbida. Hindi lamang po talaga masasabi kung ano po yung mga internal deliberations na maaari pong saklaw ng national security. Parati hong nire-raise talaga ni Senator Amy yung glaring violations dito po sa karapatan ng dating Pangulong Duterte, Attorney Claire, USEC, as well as the Philippines having sinasabi niya, no legal obligation para arestuin talaga at i-turn over siya doon sa ICC. At sa kawalan din ng due process na pag-uusapan pa rin po yan. Opo. Masasabing ano po reaksyon ninyo, Attorney? Kaya nga po Aljo, ang nais natin, matignan niya, mapakinggan niya yung parehong sides. Kasi kung mapapakinggan lang naman niya na eksperto ay patungkol dun sa di umanong pag-violate ng pamahalaan sa batas at sa due process, sabi ko nga, mas maganda imbitahan niya yung mga nabanggit kong pangalan dahil yan po ay may kakaibang pananaw. Wala pong violation ng anuman due process. Tandaan natin, saan ba dinala si dating Pangulong Duterte? Hindi ba sa dahig? Sa ICC. Yung po korte yun Di ba kung saan po siya madidinig? Pasalamat nga po tayo, pasalamat po tayong lahat. Nasa korte dinala si dating Pangulong Duterte. Hindi po siya na EJK. Diba? So, hindi po sinabi na, i-force nyo to fight back. Hindi po ginawa kay dating Pangulong Duterte yung ginagawa niya sa mga biktima ng EJK. So, tama po na mabibigyan po siya ng due process doon sa ICC. Doon na po niya sabihin kung ano po yung kanyang mga depensa at sinabi naman po ni VP Sara na bobo nga daw po yung ibang yung lawyers, di ba? Ng mga complainants. So, tingin ko, napakadali sa kanila para depensa si dating Pangulong Duterte. Yun na nga, sinabi nga ng pangalawang Pangulo, nasaan ang pangalan ng lahat ng mga 30,000, napakarami doon, 30,000 na pinatay. Hinahanap niya ngayon yung pangalan nga nung mga namatay na yan sa ngalan ng war on drugs ng kanyang ama. Opo. Sabi niya, may sinabi din si Attorney Conti na argumentong yan, ang gist daw niyan yung manner ng pagpatay. Tama ho ba, Attorney Claire? Opo. Dapat kasi po, ang pinaka-keywords dyan ay widespread and systematic. So pag sinabi natin widespread, hindi lang naman isang lugar. Across the country to Buong Pilipinas po yung nakatikim ng Operation Tokhang ng EJK. Hindi lang sa Manila,
pati sa Mindanao, pati sa Visayas, nakaranas po ito. At pag natin systematic, tandaan natin, may mga reward system. Parte ito ng polisiya ng gobyerno. Hindi naman ito patagong ginawa eh. Harap-harapan. At kung papaano ipagmalaki ito, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kasama na si Senator Bato, si Senator Bongo, hindi naman nila pa nagkakaila. So, systematic, widespread po talaga. At hindi naman daw po kailangan, hindi po kailangan na lahat ng nabiktima na pangalan nito ay ibigay. Dahil a portion of that population na nag-suffer sa EJK, enough na po para mapatunayan nila kung talagang merong crimes against humanity na naganap. Opo. May iba po ako, attorney, hanggang ngayon ay binibira pa rin ng ilang nandito, Yusek, at kahapon may video na may activities yata sa palasyo, tama ho ba, with Australian government. Pakipaliwanag po sa kanila na parang marami pa rin ng ilan, lalo ng mga pro-Duterte sinasabi, na edited lahat, no? AI, ang mga picture lumalabas with the First Lady. Aljo, yung panahon na sinasabi nila na wala ang First Lady sa Pilipinas, na kasama po namin eh. Ako mismo nakasama ko po. So, doon sa mga nagsasabi na edited, paano bang edited? Nilagay lang yung mukha niya, gano'n? Nilagay ba yung katawan niya? Wala talaga siya doon sa eksena? Wala talaga yung affair na yon? Mm-hmm. Tapos nilagay, kumbaga, yung picture na yon, as in hindi siya existing? Parang gano'n no, kasi gusto nila, why not mag-live video na lang si First Lady Liza? Alam nyo, ang hirap naman mag-uto sa First Lady. Kung ito naman hindi makakaapekto sa kalagayan ng Pilipinas, wag na lang po siguro silang magmarites. Kasi wala naman eh. Kung anong affair ni First Lady, hindi ko makita kung bakit kailangan siraan nila si First Lady, si FL. Hindi ko makita kung bakit kailangan bigyan nila ng anggulo, kung ano man yung mga pictures na lumalabas sa Facebook account ni FL. At kung hindi sila naniniwala, may mga taong kasama, di po ba? May mga taong kasama doon sa event. Mm-hmm. At hindi nila tanongin yun kung ayaw nilang maniwala kay FL. Pero lumabas ka kahapon sa PTV, may balita tayo sa PTV, a video with First Lady dyan sa Malacanang. Diba? Hindi naman solo, picture lang naman yung nakikita nila. May mga kasama. At tulad nung affair sa Girl Scout. Ba't din sila magtanong doon? Ang nangyayari kasi is, alam naman nilang nandito sa Pilipinas. Marami nagsasabing nandito sa Pilipinas. Ayaw lang nilang paniwalaan. Kasi gumagawa sila ng intriga. At yun, doon sila expert. Diba? Magawa ng fake news. So, nakakatawa lang sila. Opo. Okay, dito naman po tayo sa confidential funds na iniimbestiga ngayon at ito ito'y igagawing issue sa impeachment proceedings versus Sara Duterte. May lumalabas ngayon mga dubious names eh. Opo, recipients sa confidential funds. May Team Grocery, marami na ito eh. Opo, ang sinasabi nila, confidential funds nga yan. Bakit kinakailangan pang isulat ang totoong pangalan mga recipient? Opo, reaksyon po ng palasyo. Actually, Aljo, kahit confidential in nature, confidential funds, by the word itself, confidential funds, meron po tayong guidelines, Aljo. Ito yung Joint Circular 2015-01. Dito kasi sinasabi kung paano isasubmit o paano itong i-report ang kanilang mga naging gastos at paano ito nagamit. Aljo, unang-una, nakalagay doon sa guidelines, yung mga resibo ay dapat may kopya mismo yung SDO, pati yung accountant ng ahensya. Okay? Hindi lang sila basta-basta pipirma. Tandaan natin nung umaten ang itong mga opisyal na ito sa Committee on Good Government na hearing, hindi ba lahat sila, sabi nila, wala silang alam, pumirma lang sila. Hindi ba katakataka yun? Diba? Pangalawa, sinabi ni SDO Gina Acosta na inutos mismo ni VP Sara na ibigay yung pera
isang bultong pera. Di ba, one time big time to, parang 125 million, Opo. ibinigay mismo kay La Chica at yun ay utos ni VP Sara. Ngayon, hindi ba dapat ang SDO, ayon sa guidelines, ay may kopya ng mga resibo? Ayon kay Gina Acosta, nagre-rely lang siya sa sinasabi ni La Chica. Colonel La Chica. Hindi ba dapat siya yung nakakaalam nito? Kasi dinideny na ni VP Sara yung tungkol sa mga resibo at hindi niya alam kung yun talaga yung mga resibo na yon. Pero hindi pwedeng ma-deny ito, Aljo. Kasi bago yan tanggapin sa COA, iniisa-isa yan. Kasama yung representative mismo ng ahensya na nag-deliver ng mga dokumento na ito, isa-isa yun to. Pag hindi to kumpleto, hindi to tatanggapin. Okay? So, maliban dyan, dapat alam na accountant lahat ng mga resibo na yan. So, bakit ganyan yung resibo? Ibig sabihin, kahit alias yan, Aljo, kahit alias yan, kahit confidential yan, dapat meron silang totoong mga resibo, dala mismo, hawak-hawak ni SDO, at nung accountant, ilalagay yan sa vault ng ahensya, ng OVP. So, nakasealed yan. At kapag kailangan lang ng COA na, tinapik ng COA, patingnan nga itong resibo to, medyo kakaiba. Kaya nga may na AOM sila eh. Okay. So in other words, pagka merong red flag yung mga resibo na to, pwede nilang kunin mismo yung pinaka-original na mga kopya ng mga resibo. Sa SDO, na nasa vault lang ng OVP o ng ahensya na tumanggap ng confidential funds. So bakit wala sila nun? And ito pa, nadinig natin sa isang interview, sa ambush interview, itong si VP Sara, na sinabi niya na nung sila yung nagbigay ng mga resibo at may AOM na, kumbaga may notice na from the COA na mag-explain ng ibang mga resibo patungkol dito, ang sabi niya ay, sinabi daw ng lawyer niya na wag ibigay yung mga resibo. So in other words, may mga resibo pa, di ba? So, yung mga resibo na yon, kinocall na ng yung attention nyo ng COA, ba't hindi nyo sinubmit? Nung lawyer ang magsasuggest na, wag mong ibigay yung mga resibo. Tinatanong ka na nga ng COA, di ba sabi nga niya, dapat sa COA lang siya mag-explain. So, ba't hindi niya ibibigay yung mga resibo kung totoong may mga resibo siyang sinasabi? So, medyo nakakataka doon. Kaya, ngayon, ito pa, isa pang issue, Aljo. Natatandaan natin itong si Attorney Michael Powa, umamin patungkol sa 15 million na wala silang resibo pero kumuha lang sila ng certificate from the military about the youth summit. Okay. Na inamin din ni Yusik Mempin. Kasi nung tinap na sila, kinol na ng attention ng COA tungkol sa 15 million na confidential funds. Wala maibigay na resibo si Michael Powa na hindi man lang siya pumunta kay VP Sara or sino man sa SDO. Paano ko itong sasagutin? Nasa na resibo patungkol sa 15 million? Instead of going straight to the VP, to VP Sara or to SDO, lumalabas sa kanyang sinabi sa hearing sa Committee on Good Government. Pumunta siya kay Yusik Mempin. At humingi siya ng tulong kung paano ma-explain yung 15 million. Why Yusik Mempin? Diba? So, ang ginawa ngayon ni Yusik Mempin, kung mausap ng kanyang mga mista at humingi ng mga certificate patungkol dito sa Youth Summit. So, natanong sila, yung mga colonel, yung mga sa militar, nag-issue lang ng certificate without knowing na gagamitin ito para gamitin sa COA. Para ipalabas na gumastos sila ng 15 million. At ang sinabi ng mga taga-AFP, yung nagsagawa ng Youth Summit, kanya-kanya silang gastos. Nung nagsagawa sila ng Youth Summit, may gastos sila. Yung mga LGU yata ang sumagot ng mga gastos ng mga youth, yung mga participants. Tapos yung iba-ibang mga ahensya, kanya-kanya silang gastos. So, hindi maipaliwanag ni Atty. Powa kung bakit ginamit yung mga certificate pamasak sa 15 million na tinatanong ng COA. So, with that, dito pa lang sa ginawa ni Atty. Powa, na gumawa siya ng mga resibo para panapal doon sa 15 million na tinatanong ng COA, doon pa lang masasabi natin, teka lang, gumagawa na ba kayo talaga ng resibo? Totoo bang may naging activities kayo? Doon pa lang kay Michael Powa, medyo nahuli na sila na gumagawa ng mga resibo. Okay. Alright. May hirit din sila at sinasabi dito, mga kritiko ito ng Administrasyong Marcos Jr. Attorney, bakit daw OVP lang ang binibira ngayon
tungkol sa confidential funds. Why not? Tingnan din, imbestigahan yung ilang pang mga ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na sa Executive Department, sa ilalim ng Executive Department na ang trabaho ay civilian in nature, gumagastos din ng confidential funds. Why not imbestigahan din daw? Opo. Kasi po, lumabas po na yung OVP, ang una-una may AOM na. Kasi 125 million nagastos in 11 days. Di ba, maski na nga po mga ibang mga mambabatas nagulat na naubos in 11 days yung 125 million. At sila rin po yung may notice of disallowance. So, kung meron siguro po mga notice of disallowance din yung ibang mga ahensya, ay kailangan di po talaga mag-explain yan. Pero sa ngayon po, ang lumalabas na may notice of disallowance ay ang OVP at ang DepEd. So, tingnan lang po natin. Kung meron po siguro yung ibang ahensya, maganda rin pong ipa-investiga yan. Opo. Hanggang ngayon ay marami pa rin po ang pumupunta sa Dahig. Opo. Nakikiusap na nga yung ilang mga Dutch doon na sumunod sa mga patakaran sa kanilang po mga panuntunan, maglagay ng maraming basurahan. Opo. At hindi lang dyan sa Europa ay baka kababayan natin pumupunta sa Dahig nang nagiging nagiging tourist spot na ang Dahig bigla na lang. Maging sa ibang mga bansa, nagkakaroon po ng mga pagtitipon ng ilan natin mga kababayan. Opo. Hanggang ngayon, sa Qatar, nagkakaproblema tayo doon dahil mayroon yatang mga naaresto doon mga Pilipino, USEC, bawal sa Qatar pagtitipon pag-usapan ay isyong politika. Opo. Okay. Manawagan po tayo. Ano po ang inyo pong mensahe sa kanila? Na hanggang ngayon ay andun pa rin ang suporta nila, ang iba ay nagiging emotional na, Attorney Claire, sa usaping politika. Opo, una-una po, lahat tayo dito Pilipino. Sa atin lang po, kung kayo po ay sumusuporta, hindi po natin yan pipigilan. Yan po ay damdamin, yan po ay paniniwala, yan po ay kanilang, nararamdaman. Siguro maging mahinahon lamang po tayo, alamin natin kung ano ba talaga nangyayari, alamin natin. Wag po tayo maniwala sa mga haka-haka at sa mga fake news. At sundin lamang po yung batas kung saan po kayo naroroon para po maiwasan na maging pasanin pa, na additional na pasanin ng gobyerno. Kung kayo po ay susunod lamang po sa batas, kung saan kayo naroroon, siguro po ay hindi naman po magkakaproblema ang ating gobyerno. Basta maging mahinahon lang po at wag po silang kumilos na to the point na gusto nilang pabaksakin ang pamahalaan. Hindi po maganda po yun. Yun lamang po. Si Attorney Roque naman sinasabing nakakahinga na siya na maluwag at meron ng petisyon na na-file niya doon sa the Netherlands for his asylum. Ano po ang masasabi po ng palasyo? Ang ibig po ba sabihin, nung hindi pa po siya nagsisik ng asylum ay hindi siya nakakahinga? At ba't hindi man siya makakahinga noon? Dahil ba meron siyang mga dapat na ipaliwanag pero hindi maipaliwanag dito sa bansa natin? Sabi nga natin, hindi na po siya hinaharas. Siya po mismo nagsabi ng mga dokumento na kanyang binuluntaryo mismo sa Quadcom hearing. Hindi po ito pinilit, hindi po ito gawa-gawa na katulad ng ginawa nila sa panahon ni dating Paulo Duterte laban dito kay Senator Leila de Lima. Hindi po ganyan ang pangyayari. Lahat po ng dokumento na sinabi niya at lahat ng dokumento na naipepresent sa kanya, yan po ay lumagpak lang sa kamay ng PAO. Di ba po ba? Katulad ng mga dokumento, bank documents na nakita sa Lucky South 99. Bank documents niya yon. Yung mga papel po ni AR de la Serna, na kanyang naging tao, ay lumagpak din lang sa kamay ng PAOK. At pati po yung pagpapalis niya o yung pagpaparenta niya ng bahay sa Benguet, sa di umanong manager ng Lucky South 99, hindi naman po ito gawa-gawa at inamin naman po niya yan. At yung mga ASALN po, BIR records, yan naman po ay hindi private documents. So ba't po ba siya nahihirapan na ipakita ito? Hindi po ba? Yun lang naman po Yun lang naman po yung hinihingi ng Quadcom Bakit nahihirapan siyang ipakita? Yun lang po. Okay, dito naman po tayo sa claim naman ng nabutihing mayor ng Baguio City na si Mayor Benamin Magalong na totoo ba talaga itong election fund na ito? Pinondohan talaga 2025 budget. It was passed by lawyers as an election fund.
Malalim mo ito at seryoso itong mga claims na ito, attorney? Actually, sinabi niya nung nakita natin yung kanyang isang pahayag Mhm. na hindi daw niya masisisi ako dahil kailangan ko ipagtanggol ang administrasyon. Mhm. Actually, sa puntong yun, hindi ko naman po pinagtatanggol. Ang hinihingi lang naman natin mga ebidensya. Hindi po ba, sabi natin, kung makakapagbigay po kayo ng ebidensya, di magkakatulungan po tayo. Yun po, hindi yung pagtatanggol sa administrasyon. At hindi ko rin naman din siya masisisi sa ngayon kung bakit ganyan yung kanyang tinuturan dahil parang ipinakikita niya na ang sinusuportahan niya po ay si dating Pangulong Duterte. At hindi nga siya nagsisisi na sinuportahan niya ang dating Pangulong Duterte. Ito ba'y may kinalaman sa pagiging pro-Duterte niya? Kaya ba siya nagsasalita ng ganito? Pero ginagalang po natin si Mayor Magalong patungkol po dito. Pero kasi ang sabi po niya nung nadinig ko, ang ebidensya mismo ay nasa harapan na namin. Yun nga po yung hinahanap namin eh. Kung anong ebidensya. Ang sabi lamang niya ay tungkol sa social media kasi nagsasabi, may pinakita pa po sila na binanggit si Congresswoman Luistro na kung hindi kay Speaker Romualdez ay walang akap. Parang ganun po yung dating eh. Salamat po tayo sa kay Speaker Romualdez dahil may akap. Ganun po yung dating. At ang dating daw po sa kanila ay parang inaako na o inaari na ni Speaker Romualdez ang pera dahil sa kanya nagpapasalamat. Pero tandaan po natin, Aljo, hindi po ba kahit naman si Senator Bongo ay parang inaako din yung malasakit center na to the point na parang siya din yung nagbibigay at ang tao ay nagpapasalamat din naman kay Bongo because of the malasakit center. So ano kaya yung pagkakaiba doon? Kung halimbawa po ang nagsusog ng AKA para sa taong bayan ay si Speaker, ay siguro dapat din lamang po ng malaman ng taong bayan na pinush ito ni Speaker Romualdez para po magkaroon ng additional na tulong sa taong bayan, itong AKAP. Kasi marami po mga tulong ngayon, AKAP, TUPAD, AIK. At sabi po niya, marami na po sa social media nakikita kayo mga politiko na sumasama sa payout. Pero nakita rin po natin, Aljo, ito si Mayor Magalong ay sumama rin po sa TUPAD payout. Nandun din po rin siya. At sinasabi nga lang po niya na ito dahil hindi galing sa kanya. Ito ay galing sa binabayaran nilang taxes. Dapat ganoon din po. So siguro yun po yung ipanawagan ni Mayor Magalong sa lahat po na sumasakay ng mga politiko dito, hindi po nila yan pera. Para malaman din po ng taong bayan. Pero sabi nga natin, kahit naman si Bongo, di naman po niya pera yung malasakit center. Pero ba't nagpapasalamat kay Senator Bongo? So tandaan natin, lahat po na ipinamimigay na ayuda ay hindi po galing sa AKAP, TUPAD, AIX. Hindi po yan galing sa bulsa ng mga politiko. Maliwanag po yan. At sinasabi po niya na walang guidelines. At nakita ko po kasi may guidelines, Sir Aljo eh. 2025 ito January 23, 2025 para dito sa AKAP ay nagkaroon ng guidelines. Ito So, may guidelines po yung AKAP. So, ang sabi lang naman natin, makikipagtulungan naman po tayo. Lalo po yan ay si Mayor Magalong naman. Magaling na investigador po yan. So, hindi po kasi pwedeng may reliable source lang siya. Tapos hindi siya magbabanggit ng anumang instance na masasabing ginamit ito para sa election fund. Dapat magbigay po siya ng concrete na instance. Pangalan. Sino? Halimbawa po, ito po kasi sabi ng DSWD, maliwanag po, na hindi po nila binibigay yung pera mismo sa politiko, yung 7 million, 777. Tapos may 30-30-30. Siguro dapat maging konkreto po lamang ang kanyang ebidensya para makita natin. Halimbawa lang po, Sir Aljo, kayo yung congressman. Example na kita. Yan, si Congressman Aljo. Binigyan mismo yan ng DSWD ng 7 million. Or nakita nila mismo yung 7 o 21 million o binigay kay Congressman Aljo at ngayon pinamimigay ng Congressman Aljo. Dapat siguro ganun po. Di po ba? Kasi hindi pwedeng yung parang nilahat na niya buong administrasyon or buong pamahalaan, buong gobyerno, sirang-sira sa panawagan niya. So dapat may concrete lang ng mga tao. Kasi may mga tao po, inosente naman dito, walang kinalaman. Pero nadadamay sa kanyang mga sinasabi.
So wag lang po siguro mga salita, dapat mas maganda po konkretong ebidensya. Yun lang naman po hiling natin eh. Hindi naman po ito dahil sa pinagtatanggol ko yung administrasyon. Lahat po, kahit mo sinong abogado ang hihingin po sa inyo ay ebidensya. And after denouncing dito sa alleged corruption involving billions of pesos, di ba no, in government social amelioration fund, sinasabi dito ni Mayor Magalong, meron ng natatanggap na banta sa kanyang buhay. Yun, yung sinasabi niya dahil po sa kanyang expose na yan. Ano po masasabi niyo? Nga po sabi nga natin, ibigay lamang niya po ang lahat ng mga link na yan, lahat ng mga trace niya, at dapat siyang tulungan. Kung talaga may death threats po, sino ba naman po tayo para hindi tumulong sa isang kagaya ni Mayor Magalong? Hindi po ba? So, makipagtulungan lamang po siya. Sabihin niya po lahat yung kanyang mga hinaing at tutulungan po siya ng gobyerno. Parte po siya ng gobyerno eh. So, huwag po siya mag-alinlangan. Alright. Thank you so much, Yusek, Attorney Claire Castro, Palace Press Officer. Magandang umaga po, ma'am. Thank you so much. Good morning.